As God's masterpiece, as said in Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's masterpiece. Pakisabi nga sa katabi mo, you are God's masterpiece. Okay, bilang mga masterpiece ng Lord, you are the greatest, the best of the best. May best na, ikaw pa yung best sa best. You are the most wonderful, most valuable creation of the Lord. Meaning, ikaw yung pinaka sa pinaka at wala nang hihigit pa. And as God's masterpiece, the reason or this will come into effect. Kaya ka magiging masterpiece because, anong katuloy po ng verse? He has created us anew in Christ Jesus. Bakit kailangan natin si Christ Jesus? The word Christ means Savior or Messiah. His name Jesus means the Savior. Ang ibig sabihin po yan, kailangan natin ng tagapagligtas para tayo ay maging totoong masterpiece simply because, if you will read the book of the history of the Bible, makikita po natin doon na ang tao as perfectly made by God was dinumihan po ng kaaway. Tinukso at ang kasalanan ay pumasok sa tao at ang kasalanan na ito ay unti-unting sinira po ang pagiging perpekto ng tao, made in the image and likeness of God. So we need Jesus to restore, to have that purity, to have that holiness, to have that cleansed or perfect creation kung paano tayo create ng Lord. Pero hindi po matatapos doon. Ang tanong, bakit ka ginawang masterpiece ni Lord at bakit gusto kanyang i-renew o yung word dyan na anew, bakit kanya gustong baguhin, pagandahin, ayusin at ipakita na ikaw ang pinakamaganda niyang creation. Ito po yung mahalaga, pag-uusapan po natin. So, we can do the good things. And you see, that very essence of life, the very word that was given to men and to women of all ages, kung ikaw daw ay nilikha ng Diyos, at kung ikaw daw ay nasa Panginoon, at kung ang Panginoon ay nasa iyo na, wala ka na dapat ibang nais gawin kung hindi gumawa ng... Anong gagawin natin? Okay, sinong aamin dito? Taas na lang ang kilay. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabuti ang ginagawa. O minsan-minsan lang mabuti, pero madalas masama. Hindi lang gawa, pati yung isip. Di ba? You see, we must and we are called to do something good, kaya lang meron pa ring tukso, meron pa ring kaaway, meron pa ring nanggugulo para mag-isip ka ng hindi mabuti, para magsalita ka ng hindi mabuti, at para gumawa ka ng hindi mabuti. And the very picture of that is hanggang ngayon, marami pa rin nag-aaway, nagkakagulo, may gera, at kung ano-anong mga hindi maganda nangyayari, hindi lang sa bayan, hindi lang sa bansa, pero sa loob mismo ng mga pamilya. Yung iba nga, sa loob pa ng simbahan. Why? Because in our thoughts, still, we are not perfectly aligned doon sa word ni Lord na ang gagawin daw dapat pala natin ay mabuti. Okay, gumawa ng mabuti. A simple word of God, a very powerful, clear word of God, na kung maiintindihan po natin, kapatid, tapos ang gulo. Tapos ang pagtatalo. Tapos ang mga pag-aaway. Tapos ang mga kung ano-anong gera sa mundo. Kung naisip lang ng tao, yun lang pala yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Kaya lang, dito po, nakasulat, hindi ka lang mag-iisip ng gagawin mong mabuti. Okay, what I mean is this. Hindi ka lang gagawa ng gusto mong mabuti. Kasi ang sabi ng word, there is a good thing that He planned. Ay, ibig sabihin ng planned. Tapos na, plinano na, nakasulat na, ginawa na, may nagplano na ng gagawin mong di ba? Kaya lang yung tao masyadong magaling gumawa ng sariling plano. Kaya nagkagulo. May nagplano na pala ng gagawin mong mabuti. So hindi ka na pala dapat ano ba yung dapat kong gawin na mabuti? Makagawa nga ng bagong mabuting gagawin.
Hindi na dapat. Ang dapat gawin pala ng tao, hanapin natin yung planong ginawa para sa atin at yung gumawa ng plano na yon. At anong gagawin mo? Gagawin mo na lang. Susundin mo na lang. Kaya lang, ayaw maghanap ng tao. Kaya kung tatanong ko po ngayon, huwag na kayo magtaas ng kamay. Sino na dito sa One Love Ministries ang nagbabasa ng Bible? Taas ang kilay. Kasi kung hanggang ngayon ay hindi pa rin po kayo nagbabasa ng Bible, ibig sabihin, hinuhulaan nyo lang kung ano yung gagawin nyong mabuti. Mga kapatid, malinaw po ang word ni Lord. He planned for us a long ago. Matagal na palang nakaplano yung gagawin mong mabuti. So, ibig sabihin, kailangan mo lang hanapin at saan natin makikita, mga kapatid? Mga kapatid, listen to this. Yung mabuting gagawin natin, nakasulat po dito. Okay. Pakiusap, wala po sa gobyerno. Wala po sa batas ng Pilipinas. Dahil ang batas ng Pilipinas, pwede pong baguhin ng tao. Etong batas na to, hindi pwedeng baguhin ng tao. Sa batas lang ng tao, delikado tayo, magkakagulo tayo. Dahil mayroon na nagplano ng mabuti, matagal na. And this is called the Word of God, the Bible. That is why in the Old Testament, ang tawag po dito is the law of Moses, the law of the prophets. It's the law of God. Dahil nakasulat po dito ang mga do's and don'ts, ang mga mabuti at ang hindi mga mabuti, at kung mabuti ay aani ka ng mabuti, kung masama, aani ka ng masama. Malinaw po ba? Okay, may I see hands ngayon. Sino po dito ang naniniwala kailangan magbasa ng Bible? Taas ang kanang kamay. Okay, pakihimas yung katabi mo, magbabasa tayo ng Bible. Okay, ulitin ko po. Pag hindi kayo nagbasa, gumagawa ka ng sarili mong mabuti. At yung sarili mong mabuti, hindi pa rin mabuti. Dahil nung si Jesus mismo ay nilapitan ng isang marunong na tao sa Bible at tinawag siya, "My good teacher." Ang sabi kay Jesus. Ang sagot ni Jesus, hindi siya ganito, "Yes, I'm good. I can answer everything you know." Hindi siya ganun sumagot. Anong sabi ni Jesus? "Why are you calling me good?" Anong katuloy po nun? "Only the Father is good." Nilid niya yung taong yun na hindi lang siya ang mabuti, kung hindi ang Diyos Ama ay mabuti. Why? He was telling that man that we should know the words of God. Isipin niyo si Jesus na po yun. Ganun kababa. Ganun niya pinakita ang authority ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Tayo pa kayang mga tao, kahit anong mabuting sabihin mo, kung hindi galing sa salita ng Diyos, hindi pa rin siya mabuti. Why? Only God is good. Pwede bang palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos? Okay, ito po Maayos lang ang relasyon ng mag-asawa kung susundin niyo ang salita ng Diyos. Maayos lang ang relasyon ng mga magulang sa anak, ang anak sa magulang kung susundin ang salita. Ano ba sabi ng Word of God, Ephesians chapter 6, "Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang kung mabait sila"? No. Sundin niyo ang inyong mga magulang at igalang sila sa Panginoon. Wala pong nakalagay doon na kung mabait lang, walang sinabi doon kung mabuti lang sila. Sundin niyo. If a child will understand that, mas gaganda po ang buhay. Bakit? May kakibat daw yun na pangako. Ang pangako, hahaba ang buhay. Gaganda ang buhay. Alam niyo po, the Word of God is the only way na maging mabuti po at maayos ang kalagayan ng ating mga buhay. Yung bansa natin, sino nagpe-pray dito gustong gumanda ang bansang Pilipinas? Word of God. Sino naniniwala gaganda pa ang bungabon? Kung may Word of God. The only way, wala na pong iba, na paraan para maging mabuti ang kalagayan ng lahat ng sitwasyon ng tao, mapaloob, mapalabas, mapamaliit, mapamalaking samahan, kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? That's why I do encourage you, do not just only bring your Bible, but read, meditate, and apply the Word of God. No? Basahin, pagbulayan, at sundin natin ang salita ng Diyos. Amen? Okay, bulungan mo yung katabi mo ulit. Sabi mo, magbabasa na tayo ng Bible.
Okay. Sa isang tao po na may mahalagang bagay para sa'yo, pag ito'y nawala sa'yo, anong mararamdaman mo? Malulungkot ka, manghihinayang ka. Pero bago ka manghinayang at malungkot habang nangyayari sa'yo, napansin nyo, hinahanap nyo. Sino dito kakahanap ninyo, meron kayong ganitong iniisip. Pwedeng makita ko, pwedeng hindi ko rin makita. Pero meron kang hope, di ba? Hindi ka agad susuko na, wala na, hindi na natin makikita yon. Di ba lagi tayong may ganito? Makikita ko pa to, makikita ko to. Tapos kahit lumipas na yung araw, kahit wala na, iniisip mo, baka makita ko pa rin. Anong tawag doon? Pag-asa. Alam nyo, tanong nyo kung bakit ka may pag-asa. Tanong nyo bakit. Okay, listen to this. Dahil para sa'yo, yung mahalagang bagay na yon, dapat ay sa'yo yon. So you are hoping na makita mo at mahawakan mo ulit. Ulitin ko po kasi para sa'yo yon. Okay, listen to this. Many stories in the Bible talks about something that is lost. May nawala daw sa isang tao, tapos nung makita niya, nung nahanap niya, ginawa daw niya ang lahat, binenta niya ang lahat para makuha yung bagay na yon. Alam niyo po ang tinutukoy ng Panginoon dun sa nawala na yon? That is the kingdom of God. That is the kingdom of heaven. Ibig sabihin ng tao daw, tayong mga tao, para tayong yung tao sa Bible na nawalan at lagi daw tayong naghahanap ng nawala sa atin. That is why there is what we call, narinig niyo to at I believe napanood niyo pa itong palabas na to, there is a pursuit of happiness. Sino nakapanood nun? Baka hindi na alam na iba yon. The pursuit of happiness o yung paghahanap ng kasiyahan is a metaphor. Listen to this. Ito po yon. It's a pursuit for heaven. Dahil lahat ng tao naghahangad ng kasiyahan na akala mo yung kasiyahan matatagpuan sa mundo, pero ang totoong kasiyahan ay matatagpuan mo sa langit. Dahil lahat ng tao nagsimula sa langit. That is why Adan at Eva, they were made and put in the Garden of Eden. And that Garden of Eden is also a metaphor for heaven. Ang ibig sabihin ng heaven ay nandoon ang presensya ng Diyos, puno ng kasiyahan, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan, walang lungkot, walang pangit, lahat maganda. Yun ang langit. That is why I believe yun ang hinahanap ng mga tao. Kaya pag tinanong mo yung tao, pagka tinanong halimbawa, sabi niya handa ka na bang mamatay? Saan mo gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Ano sasagot ng tao? Siyempre, kasi alam mo ang itsura ng langit, alam mo ang itsura ng impyerno, kahit hindi ka pa nakapunta, may idea ka. Kasi hinahanap mo yon deep inside your heart. Kaya gusto mong umasenso, kaya mo gustong makatapos, kaya gusto mong maganda trabaho mo, kaya gusto mong magandang pera mo. Lahat ng yan, ang picture na yan, masarap ang buhay. Kasi yung masarap na buhay na yun ang picture ng langit. Nakukuha po ba? Kaya yung katabi mo, kaya yan nagsisikap, hindi lang para magkapera, gusto niya maging payapa yung buhay, para kaya niyang bilhin ang lahat na nabibili niya, para hindi siya nangungutang at hindi nahihirapan, para parang langit ang buhay. Okay, here's a sad reality. Hindi mo makukuha sa material na bagay ang langit. Dahil ang langit, kay Jesus lang matatagpuan. Ang kapayapaan ay hindi makukuha sa dami ng pera. Ang kapayapaan, ang proteksyon ay hindi makukuha sa ganda ng bahay. Ang saya ay hindi makukuha sa kahit anong masarap makain mo o makuha mo sa mundo. Ang kagalakan, kapayapaan, kasiyahan, kay Jesus lang matatagpuan. Linawin po natin yun That is why Jesus, when He came down to earth, He presented this message, the first message of Jesus Christ. The kingdom of God or the kingdom of heaven is near. Andito na, malapit na ang kaharian ng Diyos. Pinipresent ko na. Ako na yung lumalapit sa inyo. Kung sino ang lalapit sa akin, kayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Meron pang isang matalino nagtanong sa kanya, ang pangalan si Nicodemus. Ang tanong ni Nicodemus, paano po kami makakapunta doon sa sinasabi mong kingdom of God? Anong sagot ni Nicodemus? Unless you are born again. Nagtanong si Nicodemus, ibig sabihin po ba? Matalino kasi yun Ibig sabihin po ba, kailangan kong maging baby ulit? Or kailangan kong bumalik sa nanay ko, tapos kailangan akong ipanganak ulit? Kasi born again, ang Tagalog ng born again? Ipanganak ulit, di ba? Born, panganak, again, ulit. Kailangan ko ipanganak muli. Sumagot si Jesus, nilinaw niya, you must be born of
the water and spirit, the fire of God, the presence of God. You must be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Alam niyo po, para sa isang taong naghahangad ng kalangitan, ng kaligtasan, Jesus was making himself clear. Pero sa isang tao na naghahangad lang ng karuno o ng knowledge, hindi ito maintindihan. Kasi si Nicodemus during that time, knowledge ang gusto niya. Pero yung mga disciples na naghahanap ng kaligtasan, they were following Jesus. Hindi pa nila maintindihang lubos ng buo si Jesus. That is why maybe some of you right now, baka hindi nyo pa maintindihan po ito ngayon, but let the Lord give you the revelation. That is why my prayer, every time po na tayo nag-gather sa simbahan, hindi lang si Pastor Alex ang marinig nyo. Nawa ang marinig nyo ang Holy Spirit. Pastor, sino ba yung Holy Spirit? Tingnan mo yung katabi mo. Okay, may sasabihin ako sa'yo, mas totoo pa siya dyan kung hahanapin mo. Because the Holy Spirit is the birth of life. You don't have life if you don't have the Holy Spirit. The Holy Spirit was the breath of God. Nung hinulma po niya yung tao, anong sabi doon? At hiningahan ng Diyos ang tao. Yung hininga po na yun po ang Holy Spirit. Hininga ng Diyos yun. Presensya ng Diyos yun. That is the very reason you are breathing right now. Breathe in, breathe out. Yang hininga na yan, galing sa Diyos. Pag yan kinuha na niya, wala ka ng hininga, sana bumalik yan sa Diyos. Kasi pag hindi bumalik yan, maliligaw yan. Baka sa ibang lugar mapunta. Ano? Kaya po mag-ingat tayo mga kapatid, as we live our lives. Sabi ng Bible, be wise. For the end is near. Malapit na daw po ang katapusan. Hindi lang katapusan ng mundo, but God is reminding us, yung katapusan ng buhay natin ay pwedeng malapit na. Mga kapatid, don't take the chance, take the opportunity na tuwing maririnig nyo ang Word of God. Lord, ganito po ako pag nakikinig ako ng Word of God. Lord, turuan mo ako. Lord, baguhin mo ako. Lord, isave mo ako. Because there might be any hindrance in my heart, Lord, linisin mo ako. Alam niyo po, masarap makinig ng Word of God if you are really seeking the Lord. And you are not just seeking for anything. Ang kailangan mo, hindi bagay. Ang kailangan mo, si Lord. Amen? Again, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, kung gusto ng Diyos na mapalapit ka sa Kanya, merong may gustong mapalayo ka sa Diyos. Amen? Sino ang naiisip nyo? Iba sabi, asawa ko, pastor. Yan yata yung boss ko, pastor. Ha? Ako yun, pastor. Okay. The Bible said, the enemy came to kill, steal, and destroy. If God wants you to be close, to be near Him, the enemy wants you away from God. The enemy doesn't want you even to go to church. The enemy doesn't want you to hear this message. The enemy doesn't want you to connect with God. Anong gusto ng enemy? Romans chapter 12, do not conform. Sabi ng word. Anong gusto ng enemy? Conform to the world. Ang gusto ng kaaway, sabayan mo yung mundo. Ang gusto ng kaaway, makigaya ka sa mundo. Ang gusto ng kaaway, sundin mo yung ginagawa ng mundo. Na kapag ang mundo lahat ay masama, maging masama. Pag ang classmate mo lahat nangungopya, mangopya ka na rin. Pag ang lahat ay nag-i-escape, mag-escape ka na rin. Na kapag ang mga kabataan, mga classmate mo, nakikita mo, lahat nagmumura, magmura ka na rin. The world wants you to conform. Pakisabi nga po, conform. Na kapag lahat ay nagbibisyo, ikaw na lang yung hindi, dapat sumama ka sa pagbibisyo. Na kapag lahat ay nagjojowa na, dapat pati ikaw magjowa na rin. Yun po ang conform. Wherein the Word of God teaches us, do not conform. Yun ang Word, yun ang Lord. Pero the enemy, ang sasabihin niya, conform. Sumabay ka. Sang-ayunan mo yung kasinungalingan, sang-ayunan mo yung mali, sang-ayunan mo yung taong galit, sang-ayunan mo lahat ng pangit. Sang-ayunan mo yung chismosa. And honest lang, wag na kayong magtaas ng kamay. Sino dito sumang-ayon na sa chismosa? O ikaw yung chismosa? Hindi ha?
Tama ba yun? Hindi mo pa tinatanong kung sino yung chinichismis, kung tama o mali. Oo nga, naniniwala ako sa tama ka. Kailan pa naging tama ang chismosa? Ikaw yung may tama, kapatid. Kasi naniniwala ka sa hindi totoo. So meaning, the enemy wants you to conform. Yung sang-ayunan mo lahat ng mali. Diba? Sabi nung kayo, pakiramdam ko, ako ay isang babaeng na-trap sa katawan ng lalaki. Tama ka, friend. Naniniwala ako dyan. Kasi nakikita ko sa'yo, ano ka talaga, girly ka. Ha? Pero lalaking lalaki, ganitong katawan sa akin, ano? Tapos biglang nagsabi, feeling ko babae ako. Friend, tama ka. Naniniwala ako. Di ba? Ako conform ka eh. You see, every time we conform to the world, we draw ourselves away from God. Okay, hindi lang po ito sa mga bata. Ito po yung nangyayari din sa mga matatanda. At minsan, sa matanda pa nga natuto. White lies lang naman, white lies. Yeah? Conform po yun. Lies pa rin yun. Kahit anong kulay pa yan. White, black, purple, red, yellow, rainbow lies. Lies pa din yan. Okay? Huwag nyo nang kulayan yung lies. Pinaganda lang, ano? You see, when we conform to the world, we are already disobeying God. We are rebelling away from God. So we call ourselves Christians, but the enemy has taken over your heart. Hindi mo namamalayan na ang kaaway, sinisira niya na yung napakagandang pagkalikha sa'yo ni Lord. You are a what? You are what? A masterpiece. Pero the moment you allow the enemy to destroy you, to kill you, to steal away the purity of the Lord, nasisira, nawawala yung ganda ng Diyos sa buhay mo. Number one, ito yung ginagawa ng enemy. Para lang pa-aware tayo, ha? Kasi alam ko, alam nyo ang gustong gawin ng Lord, pero yung enemy itong gustong gawin sa atin. Minsan dito po tayo, hindi natin ito alam, and I want to clarify with you again. Number one, the enemy kills your faith. Iyan yung gusto niyang mapalayo ka sa Diyos. Or, eto baka, Pastor, alam ko na yon. Yung malayo ako sa Diyos, alam ko na yan. Eto baka hindi nyo pa alam. Yung malapit, yung feeling mo malapit ka sa Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang Diyos. Yung nagsisimba ka nga, nagpe-pray ka naman, nagbabasa ka ng Bible, pero pag may kaaway ka, pinapatulan mo pa din. Tapos, Pastor, pinagpe-pray ko naman. Kaya lang ang prayer ko ganito, Lord, kunin mo na siya. Lord, sana madapa siya. Lord, sana mabangga siya. Yes, pinagpe-pray mo, kaya lang, because you feel like you are still close to the Lord, you are in the Lord, pero ang tawag po dyan, dead faith. Faith without action is dead. So feeling mo may faith ka, feeling mo may Lord ka, feeling mo konektado ka pa rin sa Diyos, feeling mo okay kayo ng Diyos, pero hindi na okay yung iniisip mo, hindi na okay yung lumalabas sa bibig mo, hindi na okay yung ginagawa mo. So you believe in God, but you do not obey. Yan po yung ginagawa ng enemy sa'yo. He kills your faith. You may be praying, but your praying is wrong motive. You may be serving in the ministry, but your heart has wrong motive. Kaya ka pala nagsuserve. Haba palang nagtutugtog ka dito para mapansin ako ng crush ko. Para pogi ako. Yeah? Iba, kaya gusto mag-apply ng worship team, ay para mapansin ako doon. Diba? Para sikat ako, para kilala ako. Na kapag ako na yung titilian, mali pala yung motive. You have dead faith. Hello? Para magsaserve nga ako, kasi sabi ng Lord, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So pag nag-serve pala ako, yung mga pangangailangan ko, ibibigay pala ni Lord. Yung utang ko, babayaran pala ni Lord. May sasabihin po ako sa inyo. Hindi po si Lord ang nagbabayad ng utang. Ikaw. Kasi hindi si Lord ang nangutang. Ikaw. Hello? Parang nag-iba yung tingin nyo sa akin. Hindi, totoo naman, di ba? Sino ba nangutang? Ikaw o si Lord? So, sino magbabayad ng utang? Di ba ganito yung prayer natin? Lord, tulungan niyo po akong bayaran yung utang. Yung iba nga, diretso na eh. Lord, pakibayaran po yung utang. Kapatid, hindi si Lord ang nangutang. Amen? Okay, bulungan mo lang yung katabi mo, baka lang, sabi mo, magbayad ka.
He wants you to have dead faith. He wants you to obey, to know God, to believe in God, but you do not obey. Ito po yung pangalawa. Baka hindi nyo alam. Itong ginagawa sa inyo ng enemy. The enemy is stealing your identity. He is not only killing your faith, but he is stealing your identity. Kaya lang, ayan, tulad ng ganon, ano ka ba? Ano ka ba talaga? Minsan nag-iisip pa, nagdududa. Why? Because the enemy is stealing your identity. For a long time, and even now, kahit Kristiyano ka na, iba yung tingin mo sa sarili mo. Why? Because the enemy wants you to have a lot of doubts about yourself. Gusto niya pagdudahan mo yung sarili mo. Gusto niya hanggang magduda ka na sa Diyos. Hindi ko kaya. Oo, alam ko yan. Narinig ko yan. Sinabi ni Pastor, masterpiece ako. Kaya lang, ba't ganito yung buhay ko? Alam ko yan, masterpiece ako. Kaya lang, ba't yung nagagawa na isip ko ganito? He wants you to doubt. Gusto ng enemy, marami ka mga pinagdududahan tungkol sa sarili mo. Sabi ng Bible, wonderful creation daw ako. Pag tumingin ako sa salamin, ba't parang katakot-takot? Ba't parang hindi wonders ang nakikita ko? Bakit parang kakaibang nakikita ko? You know what? The enemy wants to instill a lot of doubts in you. The enemy wants you to doubt yourself. Ayaw ng kaaway na confident ka. You believe in God. Ito po yung doubts, ano? You believe in God, but still you lack confidence. Naniniwala naman ako sa Diyos. Kaya lang, parang nanliliit pa rin ako. Naniniwala naman ako sa Diyos, pero parang kulang pa rin yung kaya kong gawin. Listen to this. Kung totoong naniniwala ka sa Diyos, dapat confident ka walang mahirap sa Diyos. Dapat confident ka walang imposible sa Diyos. Sino naniniwala walang imposible sa Diyos? Okay, naniniwala po ba kayo na kaya ni Lord lahat? Okay, but the enemy tried to instill doubt in you. Na ikaw mismo, sarili mo, pinagdududahan mo. By the way, if you are experiencing a lot of doubts, a lot of identity crisis na tinatawag, again, wag po kayong kung kanino o kung saan-saan hahanap ng solusyon at sagot. Nasa Bible po lahat. You can read a lot about yourself in the Bible and you can see who you are. As malinaw po sa word natin, you are God's masterpiece. Amen? Okay, remind mo nga ulit yung katabi mo, baka nagdududa pa rin hanggang ngayon. Sabi mo, ikaw ay masterpiece ni Lord. Made in the image and likeness of God. Okay? Ano lang po side note lang. Maganda rin na nakikita mo kasi kung saan ka galing o kung sino yung lumikha sa'yo. Di ba nakikita niyo po yung mga appliances, laruan, cellphone, di ba meron pong nakalagay doon sa loob o sa likod niya, made in China, gano'n, no? Made by Apple, Samsung. Yung brand kasi na yon, it reminds them and it reminds you na galing yun doon. Okay, let me tell you something. You must put a brand to yourself. Pag sinabing lagyan mo ng brand ang sarili mo, dapat araw-araw nakikita mo yun, para alam mo kung sino ka. Your identity must be in the Lord. Anong identity mo? Made in the image and likeness of God. You should stand with confidence. You should talk with confidence. At hindi nyo dapat pinakikinggan yung sinasabi ng ibang tao. Listen to this. Kung totoo na ang identity mo ay nasa Diyos, listen to this Ano to? Lesson po ito sa buhay. Hindi ka dapat naapektuhan ng sinasabi ng iba. I tell you, kahit anong sabihin sa'yo, kahit siraan ka pa, kahit ikwento ka pa, kahit lokohin ka pa, kahit anong salitang pangit ang sabihin, itatak sa'yo, kung ang identity mo nasa Lord, hindi ka na maapektuhan. Okay, ngayon, pag naapektuhan ka, ibig sabihin, totoo yun. And the truth hurts, but the truth shall set you free. So, your identity must be in the Lord so that you will be confident. Pangatlo na ginagawa ng kaaway, because you are a masterpiece, the enemy is destroying your purpose. Ayan. Dahil ang kaaway, ayaw niya na magawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Anong gagawin ng kaaway? He wants you to be distracted. Pakisabi nga po, distracted.
Gusto niya, busy ka sa maraming bagay except sa pinapagawa ng Diyos. That is why this generation today, listen to this, this generation is called the most distracted generation. Ang dami nang pwedeng panoorin ngayon. Hindi lang yung mga palabas. Dati sa atin, movie, pupunta ka pa sa sinihan, di ba? Bibili ka pa ng ticket, di ba? Upo ka, pipila ka pa. Ngayon, kahit saan, pwede na manood. At hindi lang movie ang pinapanood ngayon. Yung mga short clips, reels ba tawag doon? Shorts sa tawag doon, di ba? Ngayon, dahil sa dami po niyan, ang dami nang pwedeng panoorin. Ang isang clips, nag-try po ako manood. Ang isang clip, 3 minutes. Sa 3 minutes yun, may 70 episode. So pag kinumpute mo yung 3 times 70, 2 hours, 1 minute. Sabi ko, isa lang yun. Pagkatapos mo doon, gusto mo pang manood. Kasi may continuation. Trinay ko yun. Sabi ni Pastora, parang puyat ka yata. Sabi, hindi ka yata nag-bike. Sabi niya, oo, nanood ako eh. Sabi niya sa akin, mag-ingat ka. Ay, buti na lang may asawa akong ganon. Oo, kasi meron palang ganon. Tapos sabi ko, grabe, kahit saan pwede mong dalhin. Hindi ka napipila, pupunta sa nandun na sa cellphone mo. Delikado, madidistract ang mga kabataan. Hindi lang ang kabataan nanonood doon, pati mga matatanda daw, ano? Sabi mo sa atin mo, ingat ka. Bakit? Bakit ka dinidistract ng kaaway? Because he wants you to believe in God, but he does not want you to prioritize God. Marami na tayong distractions. Gusto ng kaaway, marami kang iniisip. Gusto ng kaaway, marami kang gagawin para mahuli mo si Lord. Para hindi mo na binigyan ng oras si Lord. Okay? Hindi na lang trabaho po ang nagmi-mislead sa atin ngayon. Hindi na lang trabaho ang distraction, hindi na lang pera, maraming entertainment. Amen. Kaya mag-ingat po tayo. And this thing that the enemy is doing happened to many character in the Bible. Pero may isa lang po akong ikukwento ngayon na ginawan ng kaaway ng maraming paraan para masira yung kanyang buhay. But this woman, this character in the Bible was saved by the Lord Jesus Christ. And I want you to listen carefully. This story is found in John chapter 4, verse 1 hanggang 26. Tandaan mo, darating ang oras at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganyan ang mga tao na hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Take note of that. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Diyan po tayo mag-end. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat, pakisabi nga po, dapat pinangungunahan ng Espiritu at naayon sa katotohanan niya. Paki-highlight po yan. Sabi ng babae, alam ko pong darating ang Mesiya na tinatawag ding Kristo at pagdating niya ay ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. At sabi ni Jesus sa kanya, ako iyon. Ako na ang kausap mo ngayon. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ito pong Word of God po na ito ay patungkol sa isang babaeng Samaritana kung saan naapektuhan po siya nung ginawa ng kaaway, to kill, steal, and destroy. But we know the ending. Alam niyo na po ang nangyari. Siya po ay niligtas ng ating Panginoon. Pero ano ba? At paano ba niya naranasan ang ginawa ng kaaway sa kanya? Listen to this. The Samaritan woman believes in God. Naniniwala po ba siya sa Diyos? Yes. As written, sabi pa nga po na sila daw po ay sasamba sa bundok na yon. Meaning, meron siyang pagkilala sa Diyos. Yet, number 1, kahit kilala niya ang Diyos, ito po yung ginawa ng kaaway sa kanya, she lost her faith. Nawala yung kanyang pananampalataya. So, pwede pala na alam mo na may Diyos, pero wala kang, delikado po yan. Parang yung kanina, the enemy kills your faith. Pwede palang nagsisimba ka, pwede palang nag-a-attend ka, pwede palang nananalangin ka din at nagbabasa ng Bible, pwede palang may idea ka na may Diyos naman talaga sa buhay mo, may Diyos naman talaga sa mundo, pero wala kang faith.
Saan po sinabi to? John chapter 4, verse 10. Sabi ni Jesus sa babae, tingnan niyo po tingnan niyo malinaw. Kung alam mo lang ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi ng maiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa Kanya at bibigyan ka ng tubig na nagbibigay buhay. Alam niyang may Diyos, pero dahil hindi po siya nananampalataya sa Diyos, hindi niya nakikita yung kaharap niya, ang Diyos. Amen. Kayo po ba naniniwala kayo na kapag nagbabasa kayo ng Bible, kausap niyo si Lord? Okay. Hindi ba, baka kasi sabihin ni Lord sa yan, hindi mo ba alam na kung kilala mo lang ako, edi sana sa akin ka lagi nakikinig. Hindi mo ba alam na kung kilala mo lang ako, ibig sabihin hindi ka dapat nag-absent pag Sunday? Bakit? Ano ba sabi ni Lord? Keep the Sabbath day. Alam mo ba kung kilala mo lang ako, hindi ka sana lalapit sa 5-6. Kung kilala mo lang ako, sabi niya, sa akin ka hihingi ng... Okay, tanong, ano bang gagawin ng babae sa balon? Iigib ng... Para saan po ang tubig? Para siya ay mawalan yung uhaw, ma-quench yung thirst. Mga kapatid, Jesus is presenting Himself by faith. Pag nakilala mo ang Diyos, sabi niya sa babae, baka ikaw pa yung humingi. Hindi ka na mauuhaw, hindi ka na babalik. Kasi yung ibibigay ko sa yung tubig, ang totoong tubig ng buhay. What does water represent? Water represents life. What does Jesus represent? Jesus represents life. Ngayon may tanong po ako sa inyo, sino ang totoong buhay? Tubig, si Jesus. Kung alam mo lang. Hindi po kayo maghahangad na mabuhay sa pamamagitan ng paraan ng mundo. Hahanapin niyo po ang paraan ng Diyos para ikaw ay totoong mabuhay. Hindi ibig sabihin yan, hindi ka naiinom ng tubig. Ang ibig sabihin yan, uunahin mo na si Jesus kaysa sa tubig. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magtatrabaho. Ang ibig sabihin yan, uunahin mo si Jesus kaysa sa... Sino kailangan ng pera? Okay. Hindi ibig sabihin, ayaw mo na ng pera. Ang ibig sabihin yan, mas mahalaga si Jesus sa... Kaya kung kikita ka ng linggo at kasabayan ng trabaho mo, sino ang unahin mo? Yun ang faith. Kaya lang, yung babae, kahit kilala niya ang Diyos, he lost her faith. Bakit? Isipin niyo, kaharap niya na yung... Alam niyo po ba kung bakit nilikha po yung Jacob's Well? Yung Jacob's Well po ay pinagawa ng Diyos kay Jacob para pagkuhanan ng tubig ng lahi ni Jacob. Alam niyo po ba kung sino si Jacob? Siya po si Israel. Ang pinagmulan po ng bansang Israel. Siya po yung tatay ng 12 tribes of Israel. Kaya kung bakit po may Israel ngayon ay dahil po kay Abraham na pinagmulan ni Jacob. So si Jacob po, inutusan ng Diyos na gumawa ka ng well at yung well na yun, doon mabubuhay ang lahi mo. Na pinakita po dyan, lahat ng lahi ni Jacob nabuhay sa pamamagitan ng well na yon. Pero may dumating na mas makapangyarihan sa well. Alam niyo po bang matagal nang kumakatok si Lord sa inyo at nagsasabi, alam mo bang mas makapangyarihan ako sa trabaho mo? Matagal nang kumakatok, sabi niya, alam mo bang mas makapangyarihan ako sa negosyo mo? Matagal na, mas makapangyarihan ako sa pinagkukuhanan mo ng pera mo. Naririnig niyo ba yan? Parang ako lang yata nakakarinig. Because a lot of people, masyado nang nag-aalala kung saan kukuha ng tubig, samantalang si Jesus, matagal niya nang inaalok, mayroon siyang mas mahigit pang kayang ibigay sa tubig na nakukuha mo. Dahil pwedeng mawala yan. Pwedeng maubos yan. Pwede kang mauhaw dyan. Pero anong sabi ni Jesus? Baka ikaw pa ang manghingi sa Kanya at bibigyan ka ng tubig na nagbibigay buhay. Mga kapatid, God, that this woman lost her faith despite alam niyang may Diyos. Pero yung faith niya ay wala sa Diyos. Sadly, ito po marami nangyayari ngayon sa mga Kristiyano. Alam namang may Diyos. Pero ang faith minsan nawawala sa Diyos. Sinong aamin dito? Nung nagtaasan ang presyo ng mga bilihin at gasolina, parang lumiit ang Diyos. Dahil mataas ang mga bilihin, nag-alala,
Hinakalimutan ng sabi ni Lord, instead of worrying, pray. Kaya alam niyo po ba, kapag nag-worry ka, hindi pala siya masama po, listen to this. Kaya pala nag-worry po tayo, tinatawag ka ni Lord mag-pray. Sinong tinatawag ni Lord mag-pray? Kaya lang sabi mo, hindi, mag-worry na lang ako kasi mas sanay ako mag-worry. Mga kapatid, huwag tayong matutulad po sa babae. Sanay po siyang mag-igib ng tubig. By the way, the weight of a jar filled with water, 32 to 35 kilograms. 32 kilos, para sa may buhat na bata. Babae po ito. Bakit hindi na mahirap sa kanya? Sanay na siya. Minsan sanay na tayo na nag-aalala. Mga kapatid, mas masarap pong sanayin ang mag-pray. Okay, anong pangalawang nangyari po sa babae? Tingnan niyo po itong pangalawa. The enemy kills her faith. The enemy made her lost her identity. Bakit po lost yung identity niya? Even though she knows she as a woman, actually alam niya nga Samaritanong babae siya eh. Kasi nung lumapit si Jesus, sabi niya, bakit po kayo nakikipag-usap sa akin? Isa po kayong Hudyo, isa ako sa... Alam niyang Samaritano siyang babae. So paano nasabi, Pastor, paano mo nasabing na lost sa identity niya? John chapter 4 verse 16 to 18. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka, tawagin mo ang iyong, sino daw itatawagin niya? Asawa at isama mo dito. Anong sabi ng babae? Wala po akong asawa. Sagot ng babae. Sabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Dahil 5 na ang naging at ang kinakasama mong pang-anim ngayon ay hindi mo asawa. Nagsasabi ka nga ng, okay, listen to this. She lost her identity in a way, in a sense, na hinahanap niya ang identity niya sa lalaki. Amen. So nagkaroon siya ng unang asawa, hindi niya nahanap yung identity niya, lumipat siya, nagkaroon siya ng pangalawang. Hindi niya ulit nakita yung identity niya, hindi niya makita yung sarili niya, nagkaroon siya ng pangatlong. Hindi niya ulit makita, nagkaroon siya ng, hindi niya ulit makita identity niya, nagkaroon siya ng at ngayon, tinatry niyang hanapin yung identity niya sa pang-anim niyang kinakasama. Kaya sabi ni Lord, totoo ang sinabi mo kasi yung kasama mo ngayon, hindi mo. You see, pag hinahanap mo ang identity, kaya po may mga ganitong istorya, hindi sila lumaki sa magulang nila, pero nung paglaki nila, gusto nilang hanapin yung tatay nila. Because they want to know where they came from, gustong hanapin identity. Why? All of us, we have that burden in our heart. Gusto nating malaman, sino, ano ba talaga tayo? Let me tell you this, galing ka kay Lord. Parang ayaw nyo maniwala. Hahanapin talaga natin yan. Kaya may mga istorya, gusto nilang hanapin yung role nila sa mundo, na kapag hindi nila mahanap, nako-confused, napo-frustrate sila, ano ba talaga ako? Sino ba talaga ako? Listen to this, anak ka ng Diyos. Okay, itong babaeng ito, given na palipat-lipat po siya, hinahanap niya identity niya at hindi niya pa rin makita, alam ni Lord yon. Kaya lumapit na si Jesus sa kanila. Sabi, nagpapakilala na si Jesus. Alam mo ba sa akin mo matatagpuan yung identity mo? Alam mo ba pag ininom mo itong mineral water, na itong purified heavenly water na ito, makikilala mo kung sino ka? Kaya lang nagtataka yung babae. Anong sinasabi nito? Minsan ganun tayo. Hindi mo alam, kaya ka nasa church, kaya may nagsishare sa iyo ng Word of God kasi gustong magpakilala ni Lord sa iyo para makilala mo talaga kung sino ka. Listen, before you became a student, a child of your parent, before you became a businessman, bago ka naging empleyado, bago ka naging kung sino ka, you are first a child of God. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong tatanggalin sa puso at sa isip niyo yan. Anak ka ng Diyos. Amen? So you must move in according to who you are. Kaya lang yung babae, she lost her identity. Sadly, marami pong mga tao ngayon, especially young people, listen to this, kids and youth, and even yung mga lumaki na walang identity. Pag hindi mo kilala o alam kung sino ka, gagayahin mo lahat ng nasa paligid mo. Listen to this, my brothers and sisters. Your identity is not found in the world. Your identity is found in the Lord. Only the Lord can complete and make you whole. Kahit anong idagdag, ibawas mo sa mukha mo at katawan mo, hindi ikaw yan dahil ang totoong ikaw nasa Panginoon. Balikan niyo po siya. You are made in the image and likeness of God. Pangatlo po, the enemy made her lose her purpose. John chapter 4 verse 15. Sinabi ng babae,
bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumunta dito para umigib. Listen to this. Nung nandun po kami sa Israel, I asked yung rabbi po namin, yung teacher po doon, meron pa din palang gumagawa po noon. Tradition po pala ito na kumukuha talaga ng tubig ang mga babae. At may mga naiwan sa ganong tradisyon. Nilalakad po talaga for tradition's sake. Ngayon ang tanong ko, ilang beses po sila kumukuha ng tubig sa isang araw? Okay, tanong nyo kung ilan? Sa palagay nyo ilan? Ha? Okay, isa lang. Okay, that's 9 gallons of water or 10 gallons of water sa isang kuha. So isang kuha na yon, pwedeng maghapon na po nila yon. Pero here's what's the thing. Gagawin ng babae yun ulit bukas. Gagawin ulit yun ng babae bukas. Gagawin ulit yun ng babae bukas. So this woman, this Samaritan woman, and all the woman na gumagawa po nito, for them, yun yung purpose nila. Wala naman umali, ano? Kasi nakakatulong ka doon sa asawa mo, mga babae. Pero let me ask you something. Women, kayo sumagot nito ha. Sino dapat umiigib? Babae, lalaki? Babae daw eh. Lalaki. Sino dapat ang... Lalaki, kayo sumagot. Sino dapat umiigib? Lalaki, babae? Balaki. Ha? Lalaki sana. Because man, we are built for that kind of task. Pero that woman, sabihin na natin, Pastor, Samaritano kasi yan, tradisyon nila yan. Okay. Here's the thing. The woman started to accept in her life na dahil wala siyang identity, didikit na lang siya sa lalaki, dahil sa lalaki may identity siya. At kung anong ipapagawa ng lalaki, yun siya. Okay, listen to this. He was living a life out of purpose. Kasi ang tingin niya, ang purpose niya, yung ipapagawa sa kanya ng... ayan. Okay, mga women ha, pwede rin tong vice versa. Yung mga takosa. Okay, na akala mo, yung ipapagawa lang ng asawa mo, ang purpose mo. Takosa. Takos sa asawa. Okay. Na feeling mo, kung ano yung sinabi ng asawa mo, yun lang ang gagawin mo. Wala pong mali doon. Kung alam mo kung ano ang pinapagawa sa'yo ng Diyos. Dahil yung asawa mo, galing din yan sa Diyos. Hindi naman siya ang nag-create sa'yo eh. So this woman, out of purpose, living daily, according to her husband, is lost her purpose. Paano niya na-lose yung purpose niya? He was living a life away from the Lord. Kaya nga po, hindi niya na alam yung identity niya eh. Kaya nga hindi niya na alam yung faith niya. Bakit? Ano sabi diyan? Para bigyan niyo nga po ako ng tubig para hindi na ako pupunta dito para umigib. Tignan niyo po ha. Listen to this. Baka ganito rin po sana yung narinig niyo. May gusto sana akong ibang gawin eh, kaya lang hindi ko magawa kasi umiigib ako ng tubig araw-araw. Pero pag binigyan niyo ako ng tubig, magagawa ko yung dapat kong gawin. Maybe there are a lot of us, ganun yung buhay natin, paigib-igib. Akala mo, yun yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos, pero yun lang pala yung gustong ipagawa ng tao sa'yo. O baka yun lang yung gusto mong gawin, pero deep inside your heart, para kang yung babae, Lord, bigay mo sa akin yung tubig kasi kapag nakuha ko yung tubig na galing sa'yo, hindi na ako ulit babalik-balik dito para umigib. May magagawa ko yung dapat kong gawin. I don't know if you're like that. But deep inside my heart, there was a calling to me. 14 years ago, 16 years na pala, 2010, yeah. 16 years ago, the same calling. Nung tinawag ako ng Diyos, ayaw ko, Lord, gawin yung gusto ko lang gawin. Ayaw ko, Lord, gawin yung gusto lang ipagawa sa akin ng tao. Ang gusto kong gawin yung gusto mong ipagawa sa akin. Bigyan niyo po ako ng tubig na yan. And I started to realize something. It is my work in the kingdom of God more than my job in the world. Look at this. Jesus came hindi lang para guluhin yung schedule ng babae.
He came there for such important reason. Jesus came to restore the woman's faith. Jesus came to restore the woman's identity. Jesus came to restore the purpose of the woman. Anong sabi ni Jesus in John chapter 4 verse 23 and 24? Tandaan mo, sabi niya, receive niyo po ito lahat. Darating ang oras at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ganyan ang mga taong hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat pangunahan ng Espiritu na naaayon sa katotohanan. Pakisabi nga po yung salitang dapat. So let us see now. Ano ba ang nangyayari sa isang tao na pinangungunahan ng Espiritu at katotohanan? Kasi ito daw po yung dapat. Ngayon, pag sinabi ni Jesus, dapat, yun dapat po yung mangyari. Ibig sabihin, may reason si Lord kung bakit pinagawa niya yung dapat. May reason ka kung bakit mo ginagawa yung dapat. So pag sinabing dapat at hindi mo ginawa, may mangyayaring hindi maganda. Jesus said, dapat pangunahan ng Espiritu at naayon sa katotohanan kapag sumasamba ka sa Diyos. Ano po ba ang nangyayari? Again, pag ikaw ay Spirit of God and Spirit of truth. Number 1, found in John chapter 4, verse 28 to 30. Na-restore po yung purpose ng babae. Restored purpose. In verse 28, after niyang makausap si Jesus, ang sabi ng verse, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik siya sa bayan, at sinabi sa mga taga-roon, nag-share po siya, no? So this action that happened after the conversation was an act of conversion. Nagkaroon po siya ng pagbabago. Ano dapat yung initial na gagawin niya? Mag-iigib. Tama po ba? Pero nung makilala niya, nung tanggapin niya ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, hindi niya na tinuloy ang pag-iigib. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung, practical. Here's the thing. If you receive the Spirit of God, you will let go of your past and you will start moving forward. That jar is a symbol of the woman's past. That jar is a symbol of the woman's loss of faith, loss of identity, loss of purpose. Yung jar na yun na araw-araw dadalhin niya. Ito yung buhay ko eh. Ganito yung mag-isip. Ito yung buhay ko eh. Ito yung buhay ko. Wala na akong magagawa. Ito na talaga ako. Yung lalaki ko, sabi niya mag-igib ako ng tubig. Sanay naman na ako. Hindi na mahirap to. Normal na ito sa akin. You have to let go of that. But you will only let go of that if you receive the Holy Spirit. Kaya maraming bagay sa buhay natin, nakaraan, mga pangit, mga pain, hindi mo mabitawan because you haven't yet received the Holy Spirit. Brothers and sisters, you should ask the Lord. The Bible said, hindi po madamot ang Diyos sa mga anak niyang humihingi ng banal na Espiritu. Kung hihingi ka, bibigyan ka niya. The reason why your past is always hunting you, is always tinitikil ka nung past mo, nung mga nangyari sa hindi maganda. Dahil hindi pa nalilet go because the Holy Spirit hasn't yet consumed your heart. Kaya minsan pag nagkwento, 10 years ago ginawa sa kanya, yung kwento niya ngayon, fresh na fresh pa din. 10 years ago na nangyari. Pero pag nagkwento ngayon, parang kahapon lang ginawa. Parang kaninang umaga lang. Bakit ganon? Because the Holy Spirit hasn't yet taken over the heart of that person. Hindi pa nare-restore ang kanyang purpose. Tingnan niyo yung babae. Iniwan niya. Bakit niya iniwan yung banga? Hindi na ako nabubuhay para sa lalaki. Ako'y mabubuhay na para kay Kristo. Amen. Pangalawa, Jesus restored her identity. In verse 29, sabi po dito, halika kayo. Sabi niya, pupunta siya dun sa bayan, sa Samaria. Sabi niya, halika kayo. Ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng grabe. Grabe to. Ano ibig sabihin nito? Why
her identity was restored. And how? What is the effect of restored identity? Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, you will be free from guilt and shame. Paano nangyari sa babae ito? Pumunta siya doon sa bayan. Di ba? By the way, alam niyo ba kung bakit siya nag-iigib ng tubig? At pag nag-iigib siya ng tubig, hindi po siya sumasabay sa maraming babae. Pag nag-iigib po siya ng tubig, tanghaling tapat. Usually, ang igib po ng tubig, it's either early in the morning or early in the evening. Para yung araw po ay hindi mainit. Etong babae ito, mag-iigib po tanghaling tapat. Yung babae po, ayaw niyang sumabay doon sa ibang mga mag-iigib ng tubig kasi alam niyang pinagpepiestahan po siya. Isipin mo naman, nakalima ng asawa, pang-anim na ito. Yung minsan nga, nakaisa pa lang pinagpiestahan na. Isa pa nga, wala pang asawa, pinagpiestahan na. Ito pa kaya, 5. Kawawa naman siya. Puno na po siya ng guilt, puno na ng shame. Kasi alam niyang pinagkukwentuhan siya. Maybe some of you, ganun po ang nangyari sa inyo. Na-experience ko rin yan. Hanggang ngayon, pinagkukwentuhan pa rin. Hindi pa rin tinitumitigil. Alam niyo po, here's the thing. Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, hindi ka na maapektuhan. Bakit? Tanong niyo bakit? Kasi pinalaya ka na ni Lord. Hindi, wala na po yun. Kahit anong iba to sa'yo. Bakit? Hindi naman, wala nang epekto yun because you know that you are already forgiven by God. Minsan kaya lang tayo naapektuhan kasi totoo eh. Pero alam nyo, pag pinalaya ka na ng Diyos, hindi ka na dapat maapektuhan. Ulitin ko po, dahil ang pinalaya ng Diyos ay totoong malaya na. Pag sinabing totoong malaya na, kahit iharap pa sa'yo, napakasama mong tao, dati yun. Kahit ako, sabihan ako ng ganun eh. Kaya kong sabihin yun, dati yun. Ang mahirap kung hanggang ngayon, magagalit ka. Napakasama mong tao, sino nagsabi? Kasi totoo. Pero ako pag sinabihan akong ganun, dati yun. Alam ko din yun. Alam ko yun. Hindi ko tinatago yun. Ganun po yung nangyari sa babae, right? Sabi niya, tingnan niyo, pumunta siya sa bayan, Sabi niya, pagharap niya sa bayan, balik mo yung verse. Sabi niya, hali kayo! Sabi niya ganon. Ipapakita ko sa inyo yung taong alam na alam lahat ng, grabe, proud siya sa ginawa niya. Siya na yung, you see? Kasi proud siya, hindi sa mga maling ginawa niya. Proud siya na may Diyos na pinatawad siya. Mga kapatid, if you have the Holy Spirit, you will never shut your mouth from the goodness of God. That is number 3, mari-restore yung faith mo. If you receive the Holy Spirit, you will have a restored faith. Maraming Samaritano sa bayan na iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil nagpatotoo at sinabi ng babae. Sabi niya sa akin, sinabi niya ang lahat ng ginawa ko. Na-restore ang faith niya. He start to speak about the good news. Start to speak about Jesus. Hindi na siya nahihiya sa mga ginawa niya. Hindi na siya nahihiya sa Panginoon. Hindi na siya nahihiya sa ginawa sa kanya ng Panginoon at gagawin sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, we have to receive the Holy Spirit. If you want to become God's masterpiece, you have to receive the presence of the Holy Spirit. And here's my challenge to you, the same challenge that Jesus Christ gave to the woman. John chapter 4 verse 13 and 14, Jesus said, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, yung tubig sa balon. Ngunit ang sino man na iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na kailanmay mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. That's the only time God can restore you being His masterpiece.